So what's up sa inyo mga katoto, no? So ayun, panibagong vlog na naman natin. So napanood ko kasi itong interview vlog podcast ni Raymond Marasigan kay Mark Escueta. Actually date ko na nga napanood kasi nga 12 days ago na pala to. So bago pa mag-concert ng Rivo Maya, na-interview na pala nila si Mark Escueta. So yun, tara, samahan niyo ako dito sa ating gagawin yung parang reaction vid na naliwanagan ako dito sa mga pangyayari. Okay, tara, let's go! So ayun nga mga katoto, no? So nagas nga si Mark Escueta dito sa podcast o vlog ni Raymond Marasigan 12 days ago. Ayun nga, dahil dito, nakita ko nga dito sinabi na pala ni Mark Escueta na yun nga, apat nga lang sila na gusto ng production. Yung lineup is second and third. Why was not Perf involved? Siguro kasi nga yun talaga yung gusto nilang scope Nung of lineup wise. Kasi ang dami rin eh. So, hindi ko alam, early on pa lang sinabi na sa akin na kayong apat lang. Okay. So, liniwanagin lang natin, no? Kasi nga, maraming nagre-request na or maraming umaasa na lalabas nga dito si Perf de Castro. So, pero, ayun, ako rin, si Mike. Si Mike nga rin ang, gusto ko rin lumabas. Tsaka din si Japs. Yung mga past, yung sabi ko. Since kaya reunion concert nga to, is sana nga, lahat nga ng mga past member ng Maya, nandun. Pero yun nga, hindi naman kasi ganun pala kadali yung ganun. Kasi unang-una, production yun. So, bayad sila kung sino man yung production. At ang production pala, ang production pala nito ay Live Nation. So, Live Nation is international production. Sila rin, kung hindi niyo alam, FYI lang, sila rin yung production behind Coldplay dito sa Pinas. Sabi ni Punch, kasi medyo iba yung iba yung hahawak. Sabi naman nung iba. Sabi na Live Nation. Tapos sabi ko, talaga? Live Nation is a management or a concert, or yeah, both? So or sila, management, production. Sila ang managers ng U2, ng okay. ng Coldplay. So it's an international company. Oh, international Parang company. mga Jay-Z yata sila nag-handle. Sobrang laking Okay. Recently lang yun. So yun, ayun nga. So nagkapirmahan pala ng kontrata or kinausap sila muna. At yun nga, inilinaw sa kanila na ang gusto lang ng production is yung apat. Kumbaga yung paano ko sasabihin? Kasi ang hirap kasi na sabihin na sila yung apat yung pundasyon ng Maya, which is true naman. Kaya lang nga kasi, after mag-leave ng mga ibang members gaya ni Perf, and then ni Bamboo, and then si Nathan, and then si Rico. Baga, tuloy lang naman yung buhay ng River Maya. No? So, kaya nga sabi nga dito ni Raymond Marasigan is, it's your band. Just through the years, siguro 10 years or more, laging may lumalapit sa akin about a reunion thing eh. Sabi ko, well, nandito pa ako sa banda, so and it's your band. Diba? Game ako dyan, and I'm sure game si Nates. Kausapin nyo lang yung iba. Tapos, pag game sila, okay ako. Diba? Sabi nga niya kay Mark. So, totoo naman. Kasi, kumbaga siya na nga lang yung yung natitirang member ng River Maya from the beginning. So, hanggang ngayon. So, ayun. At, nga lang, kumbaga, parang
ano rin, lalo kay Mike kasi nga, ano siya nag-giveaway, di ba? Nag-giveaway siya doon sa, or hindi naman masabing giveaway, kumbaga parang naintindihan niya kasi ngayon nga sabi ng production. So, ang gusto lang ng production is 4 sila. So, yun. Tapos na yung kwento, tapos na yung storya tungkol doon sa Other Maya, bakit hindi lumabas, bakit hindi kasama, bakit hindi ganito, bakit hindi ganyan. Kasi nga, ang gusto nga ng Live Nation is Live Nation Production, PH. Live Nation PH is yung 4 lang. Kung una nga nung medyo feel out pa yung concept and everything, so pwede bang may additional musicians or can we get people from from post bamboo era to guest Di ba or nagsabay si Mike whatever? at si Bamboo? Hindi, ano? Hindi. Okay. Hindi sinagsabay Pero wala, it became clear talaga na ito lang yung lineup. So, kinuwento naman dito ni Mark na, yun nga, nagsimula sila sa meeting. So, almost a year nilang tinrabaho or tawag ito, kinausap sila ng management na Live Nation PH. Tapos, syempre, may kanya-kanya silang mga manager. So, kagaya ng River Maya, may manager ng River Maya, si Bamboo, ganun din, si Rico Blanco, ganun din. So, ayun, kumbaga, hindi siya ganun kadali. At hindi naman River Maya yung hindi naman sila yung nagkita-kita lang na, uy, tara pare, reunion tayo, tara, concert tayo, tara, gawa tayo ng ganito. Hindi sila. So, sila, kumbaga, artist sila na gustong pag-reunionin ng Live Nation PH. So, yun nga yung nangyari. So, yun nga, hanggang ngayon naman, kumbaga parang nakatatak talaga yung mga tugtog, yung mga kanta nilang 4, no? So, yun, natutuwa lang ako kasi nga nahandan ako nung akala ko hindi ako kakapunta nun So, natutuwa lang ako kasi nga naging part pa rin ako doon sa hindi part kumbaga parang I was there pag-usapan yung River Maya, lalo first reunion concert nila. River Maya first reunion concert, nandun ako ayun nga, may vlog pa nga tayo tungkol doon. So, proud ako na nandun ako. No? Proud ako na naging isa ako doon sa audience. Isa ako doon sa tumalon, isa ako doon sa kumanta, isa ako doon sa humiyaw. Ayun. At saka yung mga kasama ko. Ayun. Yun. Masarap lang sa pakiramdam. So, ngayon, malinaw na yung lahat. Kasi nga, yun nga. Napanood ko na itong yung interview ni Raymond kay Mark. So, ayun. Panoorin nyo yung interview na yun. Yung mga River Maya fans, yung mga River Maya followers, fanatics. So, panoorin nyo. Tsaka, okay yung book dito ni Raymond Marasigan kasi na kulay green. So, sticker happy era nila. So, it's my favorite album ng E-Heads. So, yun, dito rin, kinuwento rin ni Mark na nag-hangout pala sila before nila Bamboo kasi nga magkakaibigan din yung mga kids nila. So, ayun. Tapos, ang maganda lang kay Mark is siya, kumbaga open siya kasi tutusin parang iniwanan niyo ako sa ere, di ba, parang gano'n. So ako naiiwan sa River Maya at take note, hindi pa naman buwag ang River Maya para ayun nga, sabihin na parang syempre bakit nagre-reunion yung mga tao, syempre kumbaga parang nagkahiwa-hiwalay na ganyan, pero ang River Maya is still nandyan pa din. So, ayun. So, naging sports si Mark pagdating doon. No? So, open siya doon sa usapin na yun na reunion. At saka, yun nga, isa pa. Natuwa ako doon sa concert kasi nga, nagsama ulit si Nathan at saka si Bamboo, which alam naman natin na mayroong tension doon sa dalawa noong panahon ng banda ni Bamboo na Bamboo. So, alam niyo naman yun. At kung gusto nyong additional yung mga hindi pa nakakaalam, panoorin niyo yung podcast ni Paco.
no, yung Paco's Place. So, nag-guest dun si Ira Cruz. So, nagkwento rin siya tungkol din sa Bamboo. At sinabi nga niya na siguro kung sa reunion is hindi pa sila ready. So, yun. Pero nga, since nga, okay na si Bamboo at si Nathan ngayon, siguro, malay natin, di ba? Ayun. So, ayoko lang pangunahan yung mga pangyayari. Pero, mas, ako dun eh. Kasi nung una, yung mga tao na, sila dun sa picture or dun sa, tawag dito, yung kumakanta ng duet si Bamboo tsaka si Rico Blanco nung concert. Pero ako mas na goosebumps or mas na-hype ako nung yun, magkasama si Bamboo tsaka si Nathan, di ba? Tsaka sa mga past interview nila tsaka sa mga past, mga parang mga video na lumabas na, uy, Rico, Bamboo, tapos Nathan, tapos nag-uusap sila. Yun, nag-hangout silang apat. Good. So, yun. Pero still, hindi ako umaasa na magkakaroon ng bagong album ng River Maya na apat na yun. Kasi nga, hindi naman buwag yung River Maya. So, nandyan pa rin ang mga members ng River Maya with Mark and Nathan. Siyempre, yung sila Mike. Ayan. Kasi, ang River Maya kasi marami siyang batch. Parang, yun nga sinabi, reunion, kung anong era ng River Maya, di ba? It's about, first album kasi nandun si Perf. And then, the second and third, wala na siya. Tapos, and the fourth is trio na lang sila ni Rico, Mark, and Nathan. So, ganun. Tapos, sumunod. Yun na. Nagkaroon ng mga sessionist. Ganun. Tapos, hanggang sa nagkaroon ng mga sumunod na mga member. Doon na pumasok sila. Yun si Japs. So, nung nawala si Nathan, siya yung naging bahista ng River Maya, di ba? Si Kakoy, Kakoy Legaspi. Tapos, nung nawala si Rico, nagpa-audition sila, pumasok si Jason Fernandez. So, tapos after na, marami. Si Ryan pa pala. Intindihin natin kung ano yung nangyari doon kung anong lineup yung naging decision ng management ng Live Nation PH. So, ayun. So, yun lang. Panoorin nyo yung podcast ni Raymond Narasigan. So, nandun si Mark Escuela. So, ayun. So, salamat. At salamat sa mga nanood ng ating munting vlog ngayon. So, ayun lang. Marami tayong mga kasi hanggang ngayon nasa hype pa rin ako nung concert nung Saturday. So, ayun. So, nilinaw ko lang din yung mga ganyang issue. Salamat sa mga nanood. At sana palagi niyong subaybayan at samahan kami sa aking mga vlog, no? Salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanood ng vlog natin nung yung mga highlights ng River Maya reunion concert. So, thank you sa lahat. So, again, this is Street TV. Please like, share, and subscribe at please support Filipino vloggers. Ayun lang. Thank you sa lahat. So, again, this is Street TV. Babush.